Lahat ng tao dito sa mundo ay may mga pinagdadaanan. Sabi nga nila, people has their own story to tell. At isa ako doon hanggang ngayon ay patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Mahirap man, ngunit gagawin ko ang lahat para sa aking mga pangarap at sa aking pamilya. Tunghayan niyo ang aking kwento at pinagdadaanan simula pa sa unang pagmulat ng aking mga mata sa mundong puno ng problema. Hayop kang bata ka! Buntis ka? Ano nang mukha ang maharap ko sa mga tao nito? Wala ka bang kahihiyan? Miguel, tama na. Tumigil ka, Margaret. Sumusobra na kasi itong batang to. Hinayaan ka namin na magtrabaho imbis na mag-aral. Pero ganito ang igaganti mo sa amin. Venus, alam mo, naghihirap tayo. Ngayon, nasaan ang taong pumunti sa'yo? Umalis ka dito kung ayaw mo ako na mismo ang kakaladkad sa'yo. Pwede bang tumigil ka na, Miguel? Oo, masakit ang mga pangyayari, ngunit nangyari na. Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang batang iyan. Inosente lamang siya, Miguel. Kaya nagmamakaawa ko, tumigil ka na. Ano yung nagawa ni Mama at Papa? Ang bata pa ni Venus para may pakasal. Bata rin naman siya nabuntis, Lily, kaya nararapat lang yun sa kanya. Tama. Tsaka para na rin yan sa ikabubuti niya at sa batang iyan. Wala na nga makain si mama at papa, dumagdag pa sila. Sinasabi niyo bang nararapat lang sa kanya may pakasal sa taong hindi niya gusto? Oo, Lily. Nararapat lang sa kanya dahil nanggaling din ako dyan. Kaya tumahimik ka at respetuhin mo ako bilang ate mo. Respeto ba? Bakit? Nirespeto mo ba ako bilang kapatid mo? At sasagot ka pa? Ang kapal mo naman. Ano bang kaguluhan ito? Pwede bang tumigil na kayo? Naririnig kayo ng mga bata. Kung pumunta kayo dito para mag-away, mas mabuti nang umalis na lang kayo. Pag nalaman to ng papa nyo, tiyak na magkakagulo na naman. Palibhasa, mas mahal niyo pa ang anak ni Venus kaysa sa mga anak ko. Hindi lang ako nagpapalaga eh. Kasi alam kong pagod na kayo sa amin. Tapos ngayon, mag-aalaga na naman kayo ng bata? Makinig ka, Jane. Mahal ko kayong lahat pero kailangan nyo intindihin ang sitwasyon. Walang ama ang batang iyan. Mabuti nga kayo may mga asawa. Ganyan naman kayo eh. Lagi si Venus na lang. Tumigil ka na nga ate. Bakit laging si Venus Kasi na lang? Lily, mula pa pagkabata natin, lagi si Venus na lang inuuna nila. Paano naman tayo? Kaya siguro kinakarma sila ng batang yan. Hindi yan totoo, Jane. Kahit kailan wala akong pinapaboran sa inyo. Nay, bakit anak? Nasaan po ba ang totoo ko magulang? Bakit mo naman yan natanong? Si Nay, nainggit po sa ibang mga bata. Kompleto po ang pamilya nila. Tapos ako, hindi ko alam kung mayroon ba akong. Anong pinagsasabi mo, anak? Nandito naman ang tatay mo at saka mama mo. Intindihin mo na lang. Mabuti pa matulog ka na. Lumipas ang panahon. Tumungtong ako ng high school, kung saan lumipat ako sa bahay ng kapatid ng aking ina. Hindi gusto ng aking lolo at lola ang mawalay ako sa kanila pero wala silang nagawa, kundi ang sumang-ayon sapagkat wala na rin silang kakayahang suportahan ako sa aking pag-aaral. Ma, pa, tingnan niyo to. Nakakuha ko ng mataas marka sa aming paaralan. Ang galing naman. Pa, Mabuti yan. Mag-aral ka ng mabuti, Olive. Hindi lang yan para sa'yo, kundi para sa ikabubuti mo. At para rin hindi ka pagtawanan ng mga tao. Olive, bumili ka daw ng asin at toyo, sabi ni Mama sa tindahan. asin na toyo lang ba kuya ang sinabi ni Mama? Anong Mama? Mama ko lang siya, hindi mo siya Mama. Ang laki po na pala, Olive. Parang kahapon lang, bata ka pa, kaya mag-aaral ka na mabuti para hindi ka magaya sa mama mo. Bahay, kaya naman namin suportahan si Olive sa kanyang pag-aaral ng high school. Malapit lang ang paaralan at saka makakasama niya rin ang anak ko si Myla. Oo nga naman, mag-i-enjoy siya doon dahil halos lahat ng kanyang mga pinsan na ibabae. Hindi rin naman malayo ang lugar na pupuntahan nila sa amin, kaya mabibisita niya si Olive kahit anong oras. Nagpapasalamat naman ako na tinanggap ako ng aking tiyahin sa kanyang tahanan. Yun nga lang, hindi talaga madali ang buhay. At hindi maiiwasan na may away at gulong mangyayari. Ngunit nananatili pa rin ako matapang Bakit at di mo na matatag. naman hinugasan mga plato? Huwag mong sabihin, si Olive na lang paghuhugasin mo nito.
Ako nagagawa nito, te. Maliit lang naman to. Huwag mong hugasan yan, Olive. Hayaan mo si Myla ang maghugas niya. Ano ka ba, Myla? Kung nagpaparinig ka, edi sana nilapitan mo na lang ako. At sino may sabi nagpaparinig ako sa'yo? Pwede ba, Myla, tumigil ka na? Ginagawa ko naman ang trabaho ko At wala akong reklamo, pero pag ikaw, lahat na lang pinaparinig mo sa akin. My gosh, Olive, may utak ka ba? Oo, Myla, may utak ako kasi hindi ako bobo. Alam mo naman ang hirap ng pinagdadaanan ko, diba? Tapos sumagdad ka pa. Pwede ba, Myla, tumigil ka na? Alam mo bang, pagod na ako. OA. May assignment ka ba sa English? Oo, nandito sa bago. Kunin ko May kasi ba kayong bukas? Oo, kayo din. Oo eh. Ganito na lang, paano kung sabay na lang tayo mag-aral mamaya? Sige, mamaya, pagkatapos natin kumain. Myla, mag-aral na tayo. Di ba sabi mo mag-aaral na tayo? Mag-aral na tayo, Myla. Wala nang nakuha niya yung score kanina sa English. Okay lang, masyado. Ikaw ba? 99. Alain mo yun, isa lang mistake ko, pa-perfect na. Wow, ang galing naman. Ikaw ba, ilang score nakuha mo kanina? Pasado lang. Ilan na score mo? Pasado nga. Ilan nga yung score? 100. Okay. Myla, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Minsan, naririnig kong nag-aaway sila ng dahil sa akin. Siyempre, ayaw ko naman ng ganun kasi nasasaktan ako kapag nakikita kong nag-aaway sila. Myla, alam mo naman na super busy na ako sa school. Dahil college na ako. Paglilinis lang ng bahay ang inutos ko pero di mo pa nagawa. Lagi na lang si Olive. Lagi na lang si Olive, naglilinis din naman ako Palibhasa kasi, siya na lang palagi nyo nakikita. Palagi nyo na lang akong kinukumpara sa kanya. Totoo naman na. Lahat ng trabaho mo siya ang gumagawa. Alam mo naman na hindi natin katulong dito si Olive. Bakit? Minuturing ko ba siyang katulong natin, kuya? Ay sinabi ba ako? Nagtatalo na naman ba kayo dyan? Wala po, may pinag-uusapan lang kami dito. Akala ko gagaan ang aking loob kapag nasa paralan ako. Pero ang di ko akalain ay may mga tao palang gusto kang makitang mahina kahit wala ka namang ginagawang masama sa Palibhasa kanila. kasi, wala kang magulang kaya pinabayaan ka. Ano ba ang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Bakit? Ano ba ginawa kong hindi mo nagustuhan? Tinanong mo pa. Siyempre, usap-usapan dito ang malandi mong. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero wag mong damay ang pamilya ko dito. Bakit ka nahihiya? Nahihiya ka ba dahil marami kang kapatid? O baka nahihiya ka dahil sila na lang yung lagi binabantayan mo? Alam ko naman may sakit si Papa mo, pero hindi ko gustong paniwalaan Bumitaw siya ng maaga. Ayaw ko na talagang paniwalaan kasi nangako kami sa isa't isa. Nangako kami na kami mismo ang kukuha ng diploma ko. Kaya masakit. Masakit paniwalaan kasi hindi ko man lang siya niyakap. Hindi ko man lang siya naniyakap ng isang beses. Ikaw! Sa panahon na gusto ko nang sumuko, ay may mga tao namang handang palakasin ang loob ko. Oh, Olive, kumusta ka naman dyan? Okay lang po, tita. Inakaya pa rin. Nabalitaan ko, aalis na naman ang mama mo para mag-abroad. Totoo ba? Opo, tita. O siya, huwag kang magpa-apekto sa mga nakapaligid sa'yo. Opo, tita. Masakit ang lahat ng aking pinagdadaanan, ngunit mas pinili kong bumangon at maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Nagpursige ako sa pag-aaral at hindi na muli pinansin ang anumang naririnig ko sa lugar namin, sapagkat may mga tao pa ring umaasa at nagtitiwala sa akin. Kaya sa mga taong gusto nang sumuko sa buhay, gusto kong sabihin na hindi kayo nag-iisa, sapagkat marami tayo,
Napilit pa ring lumalaban sa mundong mapangahas. Maging matatag ka lang at magtiwala sa Panginoon. Dahil alam kong hindi niya tayo pababayaan. At may tiwala rin ako na makakaya rin natin itong mga pagsubok sa buhay.